Sa wakas, pagkatapos ng napakahabang biyahe, no, umabot lang kami ng halos 12 hours kasi napaaga yung flight namin, and then may clearance pa kami isang oras instead of 14 hours. So naging flight namin maagang nakarating kasi nga yung sinakyan namin na Boeing PR-117 ay in advance na nila, kumbaga, ng isang oras, and great things na nangyari sa amin sa trip na yan. At talagang napaka-accommodating naman ng mga flight attendant ng Philippine Airlines. Talagang binusog kami sa masarap na pagkain. Talagang yung Filipino food na isinerve sa amin, hot, piping hot. Nag-offer sila ng beer, wine, drinks, and a lot. And sa paglapag namin nito, talagang damang-dama namin yung init ng panahon. Although that was July, napaka-init pa rin ng panahon at mararamdaman mo talaga sa katawan mo yung tinatawag nating muggy o yung humid, talagang medyo mataas. At hindi namin maiwasan, kumbaga, na talagang ikumpara yung panahon na ibang-iba na yung pakiramdam kapag galing ka talaga sa malamig na lugar and then bigla kang mapupunta agad sa mainit na lugar tulad ng sa Pilipinas. Well, this is very accommodating naman para sa amin. At syempre, na-miss din namin yung Eskinita highway, daan ng Manila papunta sa aming tita. At nag-book kami dito sa F1 Hotel. At ganun pa rin yung pagtrato sa mga bisita, sa mga nagpupunta rito, na talagang napaka-init talaga ng si Mamang Guard talagang very helpful sa amin. Yung nakita nyo kanina, tinulungan kami kahit na si Kuya na nagbukas ng pinto sa amin. Yung security guard nila talagang magagalang at wala kang kumbaga, tulak kabigin sa hotel na ito kasi nga talagang very professional yung kanilang training. At although ang sinasabi nila parang hindi ko alam pero parang Chinese ang team nila, pero Filipino yung approach ng kanilang ng hotel. Of course, sa Pilipinas, given na yon, di ba? Pero ibig sabihin, may mga hotel kasi na kumbaga yung approach ay parang foreign o kaya naman parang Chinese treatment, parang ganon, o Singaporean treatment, o kaya naman talagang foreign. Pero dito, talagang welcoming, very welcoming. Ang bango-bango pa ng hotel. At during that time, yung amoy bamboo, amoy sariwa talaga na na bamboo, ang bango-bango talaga. At talagang yung mga staff nila ay kumbaga trained sa ganitong profession, no? Na-appreciate ko talaga sila kasi nga dito, sa totoo lang, sa Canada, wala tayong mga treatment na ganon. Kumbaga, parang mabuhay ka parang sa sarili mo, parang ganon. But dito ay mararamdaman mo na talagang yung bayanihan, yung Filipino na pag-uugali na may malasakit. Hindi ko sinasabing walang malasakit ng mga Canadian. Meron, pero ibang-iba talaga ang karakter ng mga Filipino, no? And of course, we're very thankful sa aming tita na taga-Taguig at talagang sinalubong kami, inihanda yung hotel namin, inihanda yung latapangailangan namin, yung kanilang sasakyan talagang inoffer nila para sunduin kami, pati yung sa uncle namin, uncle ng may bahay ko, ng asawa ko, talagang nakaka-touch yung kanilang ginagawa para sa amin. Every time naman, uuwi kami ng Pilipinas, talagang ganun yung kanilang treatment sa amin. At hindi kami, kumbaga, nawawala. Hindi kami, kumbaga, yung kalap ng sasakyan dito, kalap ng hotel dito, may mga suggestions, and most especially yung family mo talaga ang makasama mo. Yun ang pinaka the best gift na mararating ng isang OFW pag uwi ng Pilipinas, yung makasamang muli yung mga mahal natin sa buhay. Ito ay kinabukasan na ay papunta naman na kami ng Boracay at hindi na kami nagatubili pa na syempre ayaw namin sayangin yung panahon, yung pagkakataon, no? Well, anyways, pa-take off na kami. Pa-depart na kami ng Manila International Airport, yung Aquino International Airport. Papunta na po yan ng Boracay, no? Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead, 'cause when you know, you know. When you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends.
sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a line that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Hello everyone, Cebu Pacific Air welcomes you to Godofredo P. Ramos Airport in Caticlan. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt signs. Voice communication with the use of mobile phones is prohibited while cabin doors are closed. Please check your surroundings to ensure you don't leave your personal belongings behind. Be cautious when opening the overhead. On behalf of your entire Cebu Pacific team, headed by our flight crew, Captain Tanya, Captain Timodas, together with your captain. Mga ilang sandali pa nakarating din kami ng Caticlan o Godofredo Ramos, parang ganon, airport, at yung mga ground personnel nila ay napakababait talaga dyan sa Caticlan Airport na yan. At talagang i-guide kami ng mga staff nila kung saan kami pupunta, kung saan kami paparoon, kung saan kami pipila, kung saan kami dadaan. Talagang i-guide kami. Nasa likod namin yung mga staff nila. Talagang kumbaga para kaming mga bata na talagang inaalalayan sa pagpunta, no? Although sabi natin maliit lang itong airport na ito, but damang-dama mo talaga yung init. Dito, sa totoo lang, kaming lahat dyan ay talagang na-amaze pa rin sa lugar. Lalong-lalo na kaming tatlo na galing nga dito sa Canada. At damang-dama namin yung naamoy mo, yung simoy ng hangin na amoy dagat, amoy damo kasi nagdadamo sila sa paligid during that time. Talagang amoy Pilipinas talaga na napaka-fresh ng amoy. No? Yung kumbaga pag pupunta ka sa Dalampasigan, maamoy mo yung amoy ng dagat, no? Yung lansa ng seaweeds, lansa ng basta kumbaga refreshing para sa akin yung mga ganong amoy na lalong-lalo na ilang taon din na hindi tayo nakapagdagat, ano. Halos sandali lang din kami naghintay diyan sa terminal, and then picture taking lang ng kaunti, nakuha na namin yung bagahe namin, and we're getting ready naman para sa aming bus. Nag-arkila na lang kami ng tour, ng ticket papunta sa Boracay Island na. So yung package sa kinuha namin ay mula doon sa airport, mula sa terminal hanggang sa hotel na yan, back and forth na po yan. Nalimutan ko na kung magkano binayad namin, pero masasabi ko sulit na sulit talaga. Dito sa Dalampasigan pa lang, meron na kaming guide na papunta doon, pababa doon sa lanchas, papunta sa bangka. At kumbaga, wala na kami iniisip talaga, bubuhatin na lang namin yung mga gamit namin. Yung gamit nga namin, sa totoo lang, talagang sila pa ang nagbuhat, sila pa ang nagbigay ng tip kung papaano namin ibababa, kung saan kami pupunta. Talagang napaka-convenient talaga para sa amin, ano, na first time na magpunta ng ganitong lugar. At habang naglalakad tayo, si ate na kasama namin dito, talagang pinopoint niya na yung mga island, kung saan kami pupunta, kung saan yung mga amenities, kumbaga, na pupuntahan namin pagdating namin ng Boracay Island, kung saan yung magandang view, kung saan yung magandang island. Parang talagang ino-orient ka na, ano. Masasabi ko na, well, alam naman na karamihan, commercialized na ang Boracay.
talagang highly commercialized kung sa totoo lang, no? Kasi talagang bawat kibot mo, pera talaga. Perang-pera talaga ang labanan dyan. Pero nandyan pa rin naman yung concern ng mga kababayan natin. Kasi lalo na, alam naman nila na galing tayo sa mga OFW tayo, mga bisita tayo, pero talagang they'll see to it naman talaga na binibigyan pansin pa rin nila yung talagang kung paano kami makapag-enjoy at kung paano tayo, kumbaga, natin malalasap yung pagiging turista natin dyan sa particular na lugar na yan, ano? Sa lansya na yan, talagang ang daming tumutulong sa amin, ano, na mga staff nila at with all the greetings, with all the kumbaga shake hands, with all the tapik sa balikat, parang ganon. Ang kainaman dyan, hindi sila humingi ng tip sa amin, walang tip, no? Yun ang pinakauna sa amin, na hindi sila tumatanggap ng tip, pero kung magtitip man ay doon na mismo, doon sa mismong kahera, at talagang lahat ay mababahaginan. Gusto ko yung idea na yon kasi nga hindi lang iisa, kumbaga lahat ng nagtatrabaho, lahat ng staff dyan mula dyan sa mga bangka na yan ay talagang mababahaginan lahat, hindi lang yung iisa. So napakaganda nung kanilang ng approach na yon, ano? At magandang idea talaga. Dito ang iniisip ko talagang sabi ko nasa Pilipinas na kami. Nasa Pilipinas na. Kasi yung talagang yung ferry mo talagang uniquely parang talagang customized, no? Dito kasi sa halimbawa nung napunta kami ng British Columbia, talagang malalaki yung barko at talagang pang passenger, no? Pero ito kasi passenger siya pero medyo maliit, pero maganda naman siya in the sense na talagang magi-enjoy ka doon sa mga tanawin na nakikita mo. Yung family ng aking may bahay, ang kanyang tita, lola, and of course our baby Elijah, last year yan. At syempre, ako rin, nag-i-enjoy din ako sa pagkuha ng mga larawan, ng mga videos, at talagang dinidila-dilaan ko pa nga yung yung hangin Kasi kung ba parang bata na no? Parang bata na talagang sinisipat muli yung mga, kumbaga, nostalgic, kumbaga. Kasi nung nagpupunta kami ng Ilocos region, northern Luzon, ay yun yung aking naging tradisyon na didilaan ko yung hangin o kaya naman yung angge na tinatawag o yung sapre, parang ganun sa Ilocano, yung tilamsik ng tubig, ng dagat, talagang didilaan ko yun at sinubukan ko ulit, nakakabata talaga. Dito nga sa Daungan ay mayroong papunta, mayroong pabalik. So sa pagpunta namin dyan, may coordination na rin yung mga tao o yung mga ari ng tour, ng travels and tour na pinuntahan namin, na yung papasokan naming kubol o tent dyan ay siya na rin, kumbaga, yung magdadala sa amin doon sa hotel namin. Kaya lang dito, syempre, dahil sa highly commercialized na nga pa rin, yung kung gusto mong medyo convenient ng konti, mag-hire ka ng tao, magbubuhat ng, syempre, ng mga bagahe mo. At yun ang ginawa namin kasi ayaw namin talagang magbuhat ng marami. Marami kaming gamit kasi may bata kami. At syempre, marami kami talaga, no? Pero, syempre, kumbaga parang it's a way na rin para makatulong doon sa community na nandoon, sa mga kuya, sa mga kababayan natin na nandoon, para siyempre mabuhay yung kanilang hanap buhay, ano? At sa pagpanik namin na yan ay talagang, kumbaga, ito na, Boracay na ito, parang gano'n. Kasi makita mo sa ilalim ng tubig, puting-puti na yung buhangin. At makita mo talaga sa dalampasigan na yan, puting-puti na talaga yung buhangin, ano? At makita niyo doon sa bahagi na yan, medyo kalbo yung mga niyog kasi nga aalis lang ng bagyo during that time na kami ay nagpunta. So kumbaga nagre-recover pa lang uli ang Boracay, pero nung nagpunta po kami doon, talagang ang dalampasigan, sabi nila, dumumi ng 2 araw pero nalinis nila ng 1 araw. So ganun sila ka-efficient pagdating sa tinatawag nating turismo, no? Talagang kasi ito na yung kinabubuhay nila, di ba? At kumbaga nakaka-relate naman tayo sa bahaging yun kasi nga kung yun ang kabuhayan mo, talagang pag-iigihan mo, no? Yan ang aking mga pinsan, yan ang aking mga tita, yan ang aking mga kamag-anak ng aking may bahay. And of course, silang lahat ay excited, lahat kami ay talagang
handang-handa na magtampisaw sa dagat, ano. So yung van na sinakyan namin ay hanggang sa hotel na yan, at sila pa magbababa ng gamit mo, talagang door to door na ito. Talagang wala kang tulak kabigin doon sa travel and tours na ito, kasi nga talagang komportable yung aming pag-travel. At pagdating namin doon, syempre, of course, binisita agad namin ang Boracay, ang main area, ang phase 2 bang tawag dyan? Talagang gumala din kami. Syempre, first night mo, excited ang lahat, at talagang hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko dito na kumbaga, yes, sa Pilipinas ulit tayo. Parang gano'n, ano? Yung mapapansin dyan, maraming harang yung karamihan sa mga tindahan na dati-dati sabi nila ay wala kasi nga yung dumating na bagyo. Pero ang linis talaga nung nagpunta kami. May matitira kang makitang buko, niyog, o debris ng mga punong kahoy, ng mga seaweeds, pero hindi ganun siya kakalat. Kumbaga, talagang nalinis siya talaga agad. At kami naman, syempre, ignorante, binibisita yung mga, kumbaga, ano yung bago sa paningin namin at ano yung gusto namin makita at kung ano yung gusto naming i-explore pa, no? At habang naglalakad kami, nakita namin itong performance na ito ng Hinan Hotel. Hindi kami diyan nag-hotel kasi pre-book nga. Nandito pa lang kami sa Canada, talagang pre-book na yung aming hotel at wala na kaming inisip pa. Dito ay syempre nakita nyo na napakagaling ng mga, at syempre given na ito sa Boracay, ano, na talagang syempre tayo sinuportahan din natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng tip doon sa mga dancers na napakahusay talaga, fire dancers na ito. At in a way na makatulong din sa kanilang kabuhayan kahit papaano, kahit munti lang, at suportahan ang turismo ng Boracay, syempre, ano. At talagang tinapos namin yan. Nagbigay din kami ng okay na tip para naman syempre ay to support local tourism, ano. Dito namin tinapos yung aming unang gabi sa Boracay, na nood, kumain ng isaw, kumain ng seafoods, naglagalag. We're never coming down. Never coming down. No, we're never coming down. Never coming down. High on life, got a good buzz going. I've got no way of knowing what tomorrow's gonna bring me. Not gonna worry. Everything's gonna be alright. Just let go, enjoy the ride to the top of the world tonight. We're never coming down. Never coming down. No, we're never coming down. Never coming down. Never coming down. Life got a good buzz going. I'm never ever. At dito na kami nagpahinga sa unang gabi namin. Masasabi ko na super okay yung hotel na ibinigay sa amin dahil isang bahay yan na hotel, kumbaga up and down na bahay. Pero hotel ito, group of houses ito, pero hotel ang hindi siya Airbnb kundi hotel ang category niya. And wala akong masabi sa lugar. Napakaganda talaga. At ulitin ko pa ba? Yes, ulitin pa namin, no? So abangan nyo yung susunod pa nating vlog dito sa Boracay.